Sagutin natin tong post niya. Sabi niya, we can never really reach progress or have a breakthrough when the best analogy you can give for women are gates, doors, helmets, and locks. Well, this is a basic straw man. Kasi unang-una, matagal nang ginagawa ng tao na gawing analogy ang mga bagay depende sa kung ano yung context o senaryo. Pero dahil sapul nga siya pagdating sa context, ang gagawin niya, kukunin niya yung weakest form ng argument, sasabihin niya, ganito yung argumento mo, ito yung sinasabi mo, pero in fact, hindi naman. They are just becoming intellectually dishonest because nako-corner sila doon sa argumento ng mas may alam sa kanila. Diba? Sabi dito, objects can't give consent or say yes and do. Malamang. Pag ang kriminal ba, diba, gusto ka gawan ng krimen, kukunin niya muna yung consent mo? Of course. Hindi. Ang basic naman yan. Diyos mio, Gabe Pineda. Hindi kailangan ng kriminal ng consent. So bakit mo ipipilit yung argumento mo na hindi naman nakakabigay ng consent yung mga objects? Hindi naman kailangan ng consent ng kriminal in the first place. Kaya nga sila kriminal eh. Saka nakakita ng kriminal. O baka yung kriminal dyan sa Pampanga, di ba? Nagpapaalam mo na, oy, gawang kita ng masama ah. Consent to ah. Di ba? Di ba? Baka ganyan kabobo yung mga kriminal sa inyo. Perfect naman pala yung suggestion mo. Diyan nga lang sa lugar nyo. Women can wear the most conservative type of clothing and still be harassed. Kasi hindi lang naman clothing ang kailangan mong intindihin. Okay? It's just one of the many factors na nagpapataas or nagpapababa ng chance mo na maging biktima ng krimen. Kung pati yung basic na crime triangle hindi mo maintindihan kung paano gumagana at sa tingin mo yung kriminal, kailangan niya ng consent para maging kriminal. Naaawa ko doon sa mga schools, sa estudyante na nag-invite sa'yo. Because you are putting them on a much higher chances na mabiktima, lalo na yung mga kabataan. Now, when you say women can wear the most conservative type of clothing and still be harassed, may tanong ako. Yung babae ba na nagdadamit ng modest but sumasama, nakikipag-date sa strangers, nakilala niya lang online, mag-iinom, magwawalwal, magpapakalango, uuwi ng 10 oras, 'di ba? Tapos pupunta sila doon sa hindi mataong lugar. Ano sa tingin mo yung probability na may masamang mangyari doon sa babae? Oh. See? Hindi ko na sinama yung damit, 'di ba? So, ibig sabihin nun, hindi mo kailangan gawing perpetually mag-isa yung damit as a factor kung bakit may masamang nangyayari sa isang tao. It's just one of the many actions na magtutulak sa isang tao na mapahamak. O, ano yung solusyon mo? If we only channel this energy on actually talking to men. Fucking ina boy. The power of friendship. Talk no jutsu. Tang ina boy, ano silbi ng talk no jutsu mo kung yung kakausapin mo boy nagpapagulong ng Infinity Stone? Sige nga. Boy, napaka
mangmang mo pagdating sa ganitong usapin? Well, maybe you chose to. Diba? Kasi pag in-acknowledge mo na totoo din yung side na sinasabi ko, kailangan mo ngayon mag-adjust. Naalala mo ba, Gabe? Dalawa pa kayong kalaban ko noon. Yung isa, nagba-bar exam, pumasa na ng bar, abogado na, nagkaroon ng character development. Diba? Yung sinasabi ko ngayon, yun na yung stance niya ngayon. So ngayon, mag-isa ka na lang. So, balang araw, dadami at dadami yung taong maliliwanagan doon sa argumento ko. And, unti-unti nang magugunaw yung house of cards na binuo mo or yung image na binuo mo sa mga followers mo. And kung ano man yun, well, of course, you reap what you sow. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.